Hello, Church! It's Sunday morning today. It's raining morning. So, ayun, maulang umaga sa ating lahat. Ngayon po ay July 27, 2025 at kasalukuyan po akong nagko-compute at nagtitake ng information dito sa ECCD checklist ng mga bata. So, anyway, cheers! Ay napag-isipan kong mag-vlog today kung paano ako mag-compute ng age ng mga kids in manual. So, para po ito sa mga baguhan na katulad ko at sa mga nalilito pa po, so samahan niyo po ako paano ako mag-compute ng age ng mga kids. Okay? So, ayun po, ganito po ang formula na aking ginagamit. So, ang uunahin po muna nating ililista is yung date of assessment. So anyway mga church, ngayon lang ako nakapag-compute nito kasi nga po hindi natuloy yung aming assessment last week kasi ayun, yung ating panahon, buong linggong umulan. Next naman ay ang ating date of birth. So, yung ating date of assessment, so titingnan po natin kung kailan po natin ini-assess yung ating mga kids. Sa akin po ay nung June 25, 2025. Tapos yung birthday naman po or date of birth ng aking kids is July. Bebe, paano yun? Ano yan? July 15, 2021. So, church, ganito po ang ating gagawing formula. So, ang ginagawa ko po, at ito po yung itinuro din po sa amin, is yung year muna. Ganyan. Tapos, month and yung date. Yan. Yan po ang formula na gagamitin natin. So, first, ang ating kukuhanin muna is yung date of assessment. So, kailan? June 25, 2025. So, ang uunahin po muna natin is 2025. And then, yung month is June. So, which is number 6. And yung ating date is 25. Next naman po natin is yung date of birth. So, sa date of birth naman po, yung year niya na ipinanganak siya is 2021 July. So, which is number 7 and July 15. So, ang gagawin po natin dito is iso-subtract po natin sila. So, yan. Sana nagigets nyo po. So, 25 minus 15 equals 10. So, ito po, mas mataas po ang ating numerator kaysa sa denominator. So, ang gagawin po natin is manghihiram po tayo ng 1 year dito. So, ang 1 year, ibig sabihin, magiging 12 months. So, dito, plus 12. So, ito, magiging 20, 24 na lang. Okay? So, 6 plus 12 equals 18. Minus 7 equals 11. So, 2024 minus 2021 is equals 3. Yun. So, ang magiging edad po ng bata is 3.11 years old. So, ayan po. Yan po ang pag-compute sa edad ng mga kids. Okay? And then, halimbawa, anyway, kaya siya 12 months na idinadagdag dito kasi di pa po nang hiram tayo ng 1 year. Halimbawa naman po ito ay mas mababa. Halimbawa ito ay 2025. Yung ating assessment is June and 25. Tapos yung kanyang edad naman or kanyang date of birth is November 26 November which is 11 and 26 2020.
So, ayan, parehong mas mataas yung months and date. So, ang gagawin po natin dito is mas mababa po yung ating date. Ang gagawin po natin is maghihiram po tayo ng 1 month dito. So, ari ay magiging 5 months na lang. Kasi nanghiram tayo at ito ay magiging plus 30 days. Kasi 'di ba ang is 30 days sa loob ng isang buwan. 25 plus 30 equals 55. Sorry, sala po ang aking sulat yan. So, ang magiging ano po dyan is equals to 29. And then, dito, so mas mababa na siya kaysa sa months dito sa taas, sa denominator dito sa baba. So, ang gagawin naman natin is manghihiram tayo ng 1 year. So, ito ay magiging 2024 na lang kasi binawasan natin ng 1 year at dito idadagdag natin ng 12 months. Kasi nakahiram na tayo ng 1 year dito. Pag tayo nanghiram dito sa month, ang idadagdag po natin is 1 month is equivalent to 30 days. Pag dito tayo nanghiram sa year, 1 year is equivalent to 12 months. So, 12 plus 5 equals 17. 17 minus 11 is equals to 6. So, 2024 minus 2020 is equals to 4. So, ang kanyang edad is 4.6 years old. So, yan yung kanyang magiging edad. Okay? So, yun po mga chores. Sana naunawaan at na-gets nyo po yung aking computation. So, mas medyo in-advantage ko lang po yung may mga ganitong pitcha para alam nyo po kung paano gawin. At hindi po kayo malito. So, sa mga halimbawa, mas mataas yung nasa ating numerator, is mas mabilis lang po siyang i-compute. So, yun lang po mga chers. Sana po naunawaan nyo. Thank you for watching and God bless.